Ito yung klase ng panalangin na very long cry. Ito yung parang ang iyak mo baka. Ganon. Sinasabi ni Sister Weng yun eh. Yung prayer mo, hinuhugot mo dito. Okay? Tumitigas yan. Na halos ikaw ay gumaganon ka na. May experience po natin yan kapag lumalalim tayo sa pananalangin. At kapag ganun, maniwala ka, grabe yun. Ang tindi nun sa spiritual, kung makikita mo lang, yung pag-iyak mo, yung pag-atungal mo, hindi magkaintindihan ng mga demonyo. Kaya alam mo, kahit di ka pastor, pagka ikaw kung mag-pray, grabe, lumuluhod ka pa lang. Maraming beses ko nang narinig to, lumuluhod ka pa lang. Nagtatakbuhan, di alam kung saan pupunta mga demonyong malapit sa iyo. Tatakbo yan. Luhod mo pa lang. Alam nila. Kapag ikaw ay nagsimula ng manalangin, di ba? May mga altar din sila. Kapag ikaw ay nag-start ng mag-pray, yung kanilang mga ritual, yung mga ginagawa ng mga kulto, at yung mga sumpa, paghahagis nila ng mga pagbibitaw nila ng mga palaso, natutunaw lahat yon, nasusunog lahat yon. At mismo yung literal na kandila nila sa altar nila, automatic namamatay. Ganon ka-powerful ang prayer ng isang Kristiyano na malalim sa pananalangin. Sinong gusto nun? Sinong gusto nung luhod mo pa lang? Alam nyo ba, maraming successful pastor, dahil yung ilalim nung stage, meron palang kwarto, habang nagpipreach, ang dami palang nagtatangs dun sa ilalim. Ang tawag po doon ay spiritual generator. Ito yung nagsusupply, no, nung mga pangangailangan ng church sa spiritual. Ina-anticipate nila lahat ng mga balak ng kaaway. Naalala ko yung bagong gamit ng Israel, kapag kami nagpadala ng missile, babagsak doon sa kalaban, ini-intercept sa ere. Di ba? Paglipad na gano'n, automatic yung pag na-detect niya yon, pasasabugin sa taas. Gano'n naka-high-tech. Kung sa literal gano'n, maniwala kayo sa spiritual advance. Kaya yung prayer mo na gagawin ngayon, at tuwing luluhod ka, sa taas pa lang, nagpapakawala sila, ini-intercept na yan. At lahat yan matutunaw agad. Amen ba? Walang dadating na curse sa'yo, sa church, sa kahit sinong taong kinocover mo. Isang panalangin lang na isang Kristiyano, kayang mag-save ng isang buong bansa. Dahil sinabi po ng Panginoon kay Abraham, kung may isa lang, hindi ko itutuloy ang aking gagawin sa Sodom at Gomorrah. Bakit natuloy? Walang nakita kahit isa. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat pala talaga malalim na panalangin. Malalim na panalangin. Roma 8:26. Okay. Gayon naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ang kahinaan natin, ayaw nating mag-pray. Ayaw nating mag-flow. So, yung Espiritu Santo tutulong sa atin sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing. Kaya napansin mo, galing dito, yung iyak mo, kasi dito nakatira ang Holy Spirit sa sentro ng buhay mo. Ang puso mo'y hindi nandito. Nasa gitna mo yan. Nagkataon lang na sanay tayong nakaganon. Pero, tanungin niyo mga doktor, dito lang tumitibok. Pero ang nasa gitna siya. Diba? So, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Yun ang totoo. Kaya't ang Espiritu dumaraing para sa atin. Siya yun. Boses niya yun. Kaya kahit wala kang sinasabi, ungol lang. Ang daming nangyayari sa ginagawa mo. Boses ng Espiritu ang lumalabas sa'yo.
sa paraang hindi natin kayang sambitin. Amen po ba? Kala natin yung prayer, dapat maganda yung latag mo eh. Hindi. Yun ang pinakamababaw na panalangin. Yung panalangin na sasabi mo, na isasaayos mo at nasa isip mo pa. Ang malalim na panalangin, hindi mo na po naiintindihan dahil panalangin ng banal na Espiritu. Amen ba? At ano pa ang panalangin malalim na? Panalangin ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Amen? Alam natin yan, pag nagpe-pray ka in tongues, ine-edify mo ang sarili mo bilang Kristiyano. Kaya kung problemado ka, lubog ka, at kung ano-ano yung nararanasan mo, pray in tongues. Ine-edify mo, pinalalakas mo ang sarili mo. Kung alam mong parang nanghihina ka sa church, nagkukulang ka na sa mga gawain, mag-tongues ka. 30 minutes, 1 hour, tongues. Speak in tongues. Para muling lumakas ka, magugulat ka, iba ka na naman. Malakas ka na naman. At palalalimin pa yan ng Panginoon. Ang malalim niyan, eto na. Groanings and travailings. Gumugulong ka. Na halos naninigas ang tiyan mo. Alam niyo itsura niyan? Yung nakaganon, yung parang pitus. Yung nakaganon, yun ang itsura po niyan. Amen ba? Lahat ng mga intercessor na nandito, sana tayong lahat, no? Hilingin natin sa Diyos, maranasan natin to. Amen ba? Kailangan kasi yung ating vision, sabayan nung ating prayer life. Yung ating sinasabi, sabayan ng paglalim ng ating pananalangin. Yung gusto nating maranasan ng church, dapat muna nating maranasan sa pananalangin. Kaya kapag lumalalim ang mga nagpipray, lumalalim tayo sa paraan ng ating panalangin, mag-expect ka. Dahil kung gaano kalalim yan, ganun din kataas ang mararating at maaabot ng bawat mananampalataya sa church na yon. Amen po ba? Napansin nyo ng 21 days, doon binuhos yung kakaibang milagro. 21 days prayer and fasting. Pag wala tayong ginagawang ganun, ang hirap. Kahit ako, pastor, pag ako nagpipray, ramdam ko. Kinakailangan mo ng langis. Kinakailangan mong painitin. Kinakailangan mong mag-umpisa uli. Pero pag galing ka sa pananalangin, pag harap mo, bagsak agad. Amen po ba? Mararanasan po natin yan. Dapat po nating pagtuunan ng pansin ang atin pong prayer life. Huwag natin yang basta-bastahin. Amen po ba? Dapat po, kapag humarap ka na sa altar ng Diyos, iba ka. At sundin nyo lang po yung 3 prosesong ginawa natin ngayon. Una, humingi ng patawad. Tinuro ni Sister Weng. Pangalawa, kung meron kang mga bagay na nakakagawa pa sa buhay mo, ikat mo na. Pangatlo, tumubog ka na sa pananalangin. Praying in the Spirit. Amen ba? So, hilingin din natin sa Panginoon yung totoong compassion at totoong pagmamahal. Dun sa mga partikular na bagay na dapat nating iluhod sa Panginoon. Number 3, taking in the Spirit to pray for others. Mas powerful po yan. Amen ba? Pagka ikaw ay nananalangin sa Espiritu na. Grabe yan. May dating. Siguradong may resulta. Sabi mo sa tabi mo, sure ball. Amen ba? Anong sekreto? Huwag basta-bastahin ang iyong pananalangin. Kailangan seryoso ka dyan. Kasi pag binasta-basta mo yan, basta-basta lang din. Amen ba? Sinong gusto ng basta-basta lang? Ayaw. So, kinakailangan seryoso. Amen po ba? Kapag tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Sino dito ang totoong Kristiyano? Sino ang Kristyanuhan?
Wala. Kasi ayaw nating mapunta sa langit-langitan. Amen ba? Sige, pag Kristyanuhan ka, di langit-langitan ka din pupunta. Pag totoong Kristiyano ka, totoong langit ang pupuntahan mo. Okay. So, narinig niyo na ba sinabi ko po sa inyo na yung salitang storm the heavens? Narinig niyo na yun, di ba? Ibig sabihin, paulanan daw ang langit. Usually, ang ulan, tayong pinauulanan ng langit. Amen ba? Yung gravity, tapos isa pa, syempre, nasa taas sila. Pero sa prayer, baliktad. We are the one who will storm the heavens. Amen ba? Ibig sabihin, galing sa'yo. Pauulanan mo ang langit. Ano yung langit? Kung saan naroroon yung mga kalaban natin na sinasabi ko kanina. Diba? Baka sabihin nyo, di ba nandun si Lord? Hindi po. 3 layer po yan. May first heaven, second heaven, ito po yung universe, at yung third heaven, nandun po si God. Amen? So sabi mo sa katabi mo, dapat pala pinapaulanan ang langit. Pinapaulanan niya. Kaya paano pinapaulanan? Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pinatatamaan ko. Ganon. Dapat marunong tayo mag-pray ng parang, hindi yung prayer natin ay basta-basta. Kailangan ay warfare. With authority. Amen ba? Sabihin, hindi ka nag-aalinlangan. Sasabihin mo, nagre-release ako ng ganito. Sa labat na ganyan, pinapatama ko. Sa lahat ng nandyan, mga humaharang sa blessing ko. Totoo kaya yun? Gumaganon ka pa sa totoo kaya yun? Diba? Joke. Gumaganon ka pa sa sarili mo. Diba? Sabihin sa mga angel, joke din. Diba? Kailangan pag sinabi mo yun, totoo ka ron. Alam mo may nangyayari. Amen ba? Faith ang labanan dito eh. Sabi mo sa atin mo, hindi fake. Faith. Diba? Pag mas may pananampalataya, mas may dating ang iyong panalangin. Diba? Kaya sabi ni Lord hindi ako napiplease kapag hindi sa akin nananalig. Diba? Ayaw niya ng ganon. Ano pa? Alam natin yung salita na the more we pray, the more power we will have. Diba? Less prayer, more prayer, no prayer, yan. No power. So sinabi ko na kanina, yung prayer po natin, yung spiritual generator that will back you up in the battle. So importante yun. Kahit naman sa literal, ang mga mall, lagi yung may generator. Dahil kapag biglang nawalan ng kuryente, dapat may supply. Sa buhay natin, ganon. Hindi laging sapat na may mga kapatid kang nandyan. Hindi sapat na yung naririnig mo sa pastor. Hindi laging maganda yung nangyayari sa buhay mo. Amen ba? Paano kung biglang nagkaroon ng spiritual blackout? Na ikaw mismo nabablanko, ba't nagkaganon? Hindi ganito ina-expect ko sa pagiging Kristiyano. Pagka nagkaroon ng ganun, dapat may spiritual generator ka. Amen? Na magbibigay muli ng liwanag sa'yo. At yun po'y nakukuha lang sa pamagitan ng malalim na panalangin. Pag mas malalim, mas maraming tubig ang lumalabas. Pag mas malalim sa panalangin, mas maraming kapangyarihan ang nasa iyo. Amen ba? Ang labanan hindi mo kayang tansyahin. Hindi pwedeng sabihin, ito lang ang prayer ko kasi ang labanang hinaharap ko, ito lang. Hindi mo masasabi. Amen ba? Kaya sabi ni Lord, kailangan lagi tayong handa. At least 1 hour, manalangin naman kayo. Sumama naman kayo sa akin, sabi ni Lord. Tulog kayo ng tulog, puyat. Kain ng kain, payat. Diba? Wala rin naman nangyayari, sabi ni Lord. Ba't hindi nyo pagtuunan ng pansin ang mga bagay na itinuturo ko sa inyo? Diba? Tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon ba naman? Diba? Aasa't aasa na lang kayo. Kaya yung mga palaasa, nung umalis si Lord, nga. Amen po ba?
Sabi mo sa tabi mo, wala dito nun. Yung mga alagad hindi sila seryoso. Umalis na si Jesus, bumalik din sa dating hanap buhay. Si Pedro na nagmamalaki, nandun uli, nangingisda na uli. Pinuntahan pa ni Jesus, binalikan sa dati niyang ginagawa. So sa atin, hindi dapat ganon. Amen po ba? At malaki pong tulong, malaking bagay ang atin pong pananalangin sa Panginoon. So wag ho natin kakalimutan, palatandaan po na ikaw ay malalim na sa panalangin kapag nararanasan mo yung strong craving with tears. Ito yung matinding pagnanasa, matinding kagustuhan sa ipinapanalangin mo na ikaw ay laging inaakay nito para umiyak. O baka naman pag nagpe-pray ka, lagi kang nakasmile. Lord, ang bait mo talaga. Lord, thank you. Puro pang sarili lang kasi yun Amen ba? So manalangin naman tayo na, di ba? Nagpaplano ka pa lang, humihigbi ka na. Tapos titingin ka na, wala nang tao, sarado mo. Umiiyak ka na kagad. Pwede yun, amen po ba? Naranasan ko na po yun. Minsan nga nasa labas ka gusto mo humanap ng lugar para maiiyak mo yun. Ang problema, hindi mo naman kilala kung sino siya. Hindi mo naman alam kung ano yun. Basta't sa loob mo may mabigat. So, iiyak mo sa Panginoon yun. Amen ba? Nung naranasan ko po yun, tumigil ako nung ramdam ko wala na. Kasi hanggat nandun siya, hindi ka titigil talaga sa pag-iyak Hindi mo maintindihan bakit. Pero isang sigurado, ongoing ang labanan. Pero once na nag-subside na yung nararamdaman mo, mararamdaman mo po, bigla kang may kakaibang joy. Bakit? Doon mo masasabi na sa buhay Kristiyano mo, doon mo talaga totoong masasabi na nakasunod ka sa Diyos. May nagawa ka. Nung maramdaman ko yun, iba po ang kagalakan. Bakit? Hindi mo naman talaga alam yung pinag-pray mo. Sumunod ka lang. Amen? So, kanina sabi ni Bess, ano bang problema sa 5 to 5 at 6 to 6? Malaki. Ang problema po doon ay obedience. Amen? Kahit gawin mong 3 days yon, pero dahil hindi ka sumunod, baliwala. So minsan makikita natin, hindi, magpapadelay na lang ako. Pero obedience ang pinag-uusapan po doon. So pinapaalala ko lang sa ating lahat, baka may mga pagkakataon na nagbaba po tayo rito, tapos magsiset ka ng sarili mong araw. Obedience yun. Obedience is better than sacrifice. Amen ba? So kahit pa ikaw ay maghabol, hindi mo pwedeng pantayan yung mga sumunod. Kahit mas malaki ang sakripisyo mo, hindi mo mapapantayan ang mga sumunod. Dahil obedience is better than sacrifice. So, strong craving with tears. At yung pangalawa po ay groanings and travailings. At yung pangatlo, taking in the Spirit to pray for others. Tayo pong lahat ay tumayong muli.